pag-asa ang dala. Bigwas! Sa bawat Bigwas! pagmulan, dangayang kaakibat. Para sa Pilipino, kami ay laging ulan. Bigwas News Philippines, boses ng bayan. Sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo. Lingkod ng katotohanan, saan mang dako ng mundo. Bigwas News Bigwas! Bigwas! Katotohanan, serbisyo Pilipino. Oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:20 ng umaga. Bigwas! Bigwas! Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa, magandang umaga buong lalawigan ng Palawan. At magandang umaga, Zone Visayas, Mindanao. Bigwas! Bigwas! Tayo muli magsasama-sama ngayong araw ng Lunes, Abril 27, taong 2026 para pa rin sa ating programa, Arangkada Bigwas Balita. At ako ang inyong maging tagapag-ulat ngayong araw, Ronnie Abile. Bigwas! Bigwas! At para sa ulo ng ating mga balita. Para sa ating balitang international mga kabigwas, eroplano ng Swiss Airlines nagkaaberya sa Delhi, ilang pasahero nasugatan. Bigwas! Bigwas! Sa ating namang balitang nasyonal, CHR nagsasagawa ng investigasyon sa madugong engkwentro sa Negros Occidental. Bigwas! Bigwas! Senator Risa Hontiveros kinukonsidera ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Bigwas! Bigwas! Sa iba pa nating balitang nasyonal, Malacanang kumpiyansa sa pag-uwi ni Zaldico. Gobyerno nakatutok sa koordinasyon sa Czech Republic. Bigwas! Bigwas! Ombudsman humiling ng hold departure order laban kina Escudero at negosyanteng Singu kaugnay sa flood control scandal. Bigwas! Bigwas! Sa iba pa nating balitang nasyonal, umano'y military backup o people power malabong magtagumpay ayon kay Lacson. Bigwas! Bigwas! At ang oras sa ating mga kabigwas ay ganap ng alas 6:22 ng umaga at tayo magpapatuloy para sa detalye ng ating mga balita. Bigwas! Bigwas! Para sa ating balitang international mga kabigwas, eroplano ng Swiss Airlines nagkaaberya sa Delhi. Ilang pasahero nasugatan. Napilitang ihinto ng Swiss International Airlines ang paglipad ng isang eroplano mula sa New Delhi patungong Zurich madaling araw ng Linggo matapos makaranas ng problema sa makina habang nasa runway. Ayon sa airline, 4 na pasahero at isang miyembro ng crew ang nasugatan sa insidente. Batay sa paunang ulat, nagliyab ang isa sa mga makina ng eroplano habang ito ay bumibilis para sa take-off. Dahilan upang agad itong ihinto at magsagawa ng emergency evacuation. Ang eroplano, isang Airbus A330 ay may sakay na mahigit 200 pasahero kabilang ang 4 na sanggol at 13 crew members nang mangyari ang insidente.
Dahil dito, pansamantalang nagdeklara ng emergency ang Indira Gandhi International Airport, ngunit kalaunan ay naibalik din ang normal na operasyon ng runway matapos masiguro ang kaligtasan ng lugar. Samantala, agad namang dinala sa ospital ang mga nasugatang pasahero habang iniulat na nagtamo ng sprained ankle ang isa sa mga crew member sa gitna ng evacuation process. Boss! Big Boss! At para naman sa ating balitang national mga kabigwas, CHR nagsasagawa ng investigasyon sa madugong engkwentro sa Negros Occidental. Boss! Big Boss! Nagsagawa ng hiwalay na investigasyon ang Commission on Human Rights kaugnay na madugong engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at New People's Army sa Negros Occidental nitong Abril 19 na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na katao. Ayon sa CHR, may mga hindi pagkakatugma sa mga pagkakakilanlan ng mga nasawi. Iginiit ng militar na pawang mga rebelde ang mga napatay, subalit may ilang grupo ang nagsasabing may mga sibilyan din umano sa hanay ng mga biktima. Kabilang sa mga nasawi ang community journalist na si RJ Nicole Ledesma at maging si Alyssa Alano, gayon din ang mga Filipino-American activists na sina Lyle Frijoles at Kai Sorem. Samantala, kinumpirma rin ng NPA ang pagkamatay ng isa nilang leader at ilang kasapi. Ngunit iginiit na may mga sibilyan ding nadamay sa insidente. Binigyan din ng Commission on Human Rights ang kahalagahan ng masusing verifikasyon sa magkasalungat na ulat. Ayon sa international humanitarian law, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-atake sa mga sibilyan at mga lugar na hindi bahagi ng labanan. Bukod dito ay iniulat na naapektuhan ang daan-daang residente sa lugar ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas at tanggol magsasaka. Mahigit 600 na individual mula sa 168 pamilya ang napilitang lumikas mula sa Barangay Salamanca at Barangay San Jose sa bayan ng Toboso dahil sa bakbakan. Big Boss! Big Boss! Sa iba pa nating balitang national mga kabigwas, Senator Risa Hontiveros kinukonsidera ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Big Boss! Big Boss! Ipinahayag ni Senator Risa Hontiveros na siya ay naghahanda at seryosong kinukonsidera ang pagtakbo bilang pangulo sa 2028 elections. Kasunod ng desisyon ni dating Vice President Leni Robredo na hindi na tumakbo para sa pinakamataas na posisyon at sa halip ay manatili sa lokal na pamahalaan ng Naga City. Ayon kay Hontiveros, matagal na niyang sinasabi na bukas siya sa posibilidad ng pagtakbo sa pagkapangulo at handa siyang isaalang-alang dito o isaalang-alang ito kung kakailanganin. Ipinahayag din niya ang kahandaan na maging standard bearer ng Liberal Party para sa 2028 lalo na't wala pang opisyal na kandidato ang partido. Iginagalang naman ng senador ang naging pasya ni Robredo ngunit tiniyak niyang susuportahin pa rin niya ito sakali magbago ang isip at magdesisyong tumakbo sa pambansang posisyon. Samantala, sa mga lumalabas sa survey para sa 2028 presidential race, nangunguna si Sara Duterte o kasalukuyang Vice President Sara Duterte matapos ihayag ang kanyang planong kandidatura. Sumusunod naman si Robredo na unti-unting lumalapit sa agwat sa ilang survey habang patuloy na hinuhubog ang posibleng line-up ng mga kandidato para sa susunod na halalan. Big Boss! Big Boss! At ang oras ating mga kabigwas ay ganap ng alas 6:28 ng umaga. At tayo magpapatuloy mga kabigwas pagkatapos lamang ng isang patalastas. Ikaw ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May hinanang property mula sa magulang na gusto ay transfer ang titulo sa iyong pangalan.
May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa JNQ Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsegowo ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, DIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Titling Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Bigwas! Bigwas! At oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:31 ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa atin ng JNQ Docs Land Titling Services. Bigwas! Bigwas! At tayo magpapatuloy para sa ating balitang nasyonal. Malacanang kumpiyansa sa pag-uwi ni Zaldico at gobyerno nakatutok sa koordinasyon sa Czech Republic. Bigwas! Bigwas! Nagpahayag ng kumpiyansa ang Malacanang Palace na may ibabalik sa bansa si Zaldico, bagamat iginiit na nakasalalay pa rin ang susunod na hakbang sa pakikipag-ugnayan sa Czech Republic. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung Pilipinas lamang ang pagbabatayan ay may sapat na dahilan upang maging definitely confident ang pamahalaan sa pagbabalik kay Ko. Gayunpaman, binigyan diin niya na dahil may mga ibang bansa na sangkot sa usapin, ay kinakailangan pa rin sundin ang mga umiiral na proseso at kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Dagdag ni Castro, ang magiging hakbang ng pamahalaan ay nakadepende sa magiging resulta ng koordinasyon at napagkasunduan sa Czech Republic, kabilang ang legal na mekanismo na gagamitin upang maisakatuparan ang pagbabalik ng dating mambabatas. Samantala, ayon sa mga ulat ay nakatakdang magtungo sa Czech Republic si Justice Secretary Frederick Vida upang personal na pag-aralan at ayusin ang mga legal na hakbang na kinakailangan para sa extradition o deportation ni Ko pabalik ng Pilipinas. Bigwas! Bigwas! Sa iba pa nating balitang nasyonal, Ombudsman humiling ng hold departure order laban kina Escudero at negosyanteng Singu kaugnay sa flood control scandal. Bigwas! Bigwas! Humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senator Francis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu kaugnay ng inimbestigahang umano'y plunder, graft at indirect bribery na may kinalaman sa isang flood control project.
Napunta ang kaso sa 6th Division ng Sandigan Bayan nitong Sabado ng hapon, kung saan inaasahang susuriin ang kahilingan ng ombudsman laban sa mga nasabing individual. Batay sa salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ipinadaan niya umano kay Ngu ang halagang katumbas ng 20% o nasa 160 million mula sa 800 million na proyekto sa Valenzuela na naipasok sa General Appropriations Act. Ayon sa kanyang affidavit, ang nasabing halaga ay umano'y nakalaan para kay Escudero. Dagdag pa ni Bernardo, matagal na umano niyang kakilala si Ngu at personal niyang inihatid ang pera sa opisina nito sa Maynila. Dinilarawan din niya ang negosyante bilang isang malapit na kaibigan at campaign contributor ng senador. Samantala, mariing itinanggi ni Ngu ang mga paratang laban sa kanya. At wala pa namang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Escudero hinggil sa nasabing usapin habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Oras sa ating mga kabigwas, sa ganap ng alas 6:35 ng umaga at tayo tutungo para sa isa pa nating balitang nasyonal. Umano'y military-backed people power malabong magtagumpay ayon kay Lacson. Ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may ilang grupo umanong nagtatangkang humingi ng suporta mula sa mga hanay ng mga uniform services para sa posibleng military-backed people power revolution. Ngunit naniniwala siyang maliit ang tsansang magtagumpay ito. Ayon kay Lacson, nakatanggap siya ng impormasyon na may mga retiradong opisyal na nagsisikap umanong manghikayat ng suporta mula sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Gayunpaman, iginiit niya na kung mayroon mang sumusuporta mula sa aktibong hanay, ito ay kaunti lamang at hindi sapat upang makabuo ng malawakang kilusan. Dagdag pa niya, batay sa kanyang mga ugnayan sa Philippine National Police, wala siyang nakikitang indikasyon na lalawak o mag-snowball ang naturang hakbang. Binigyan din ni Lacson na ang patuloy na profesionalismo ng AFP na anya'y mahalagang salik kung bakit hindi magkakaroon ng suporta para sa anumang pagtatangkang magtatag ng military junta o maglugsad ng panibagong pag-aalsa. Sa kanyang pananaw, hanggat nanatiling tapat at profesional ang sandatahang lakas, walang matibay na batayan para sa isang military-backed na kilusan laban sa umiiral na pamahalaan. At ang oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:37 ng umaga. Batiin muna natin si Ma'am Yasi Cheng. Good morning to all viewers and followers of Bigwas News Philippines. Yan. Magandang umaga, Ma'am Yasi Cheng. At yung mga kabigwas, sa ngalan pa rin ng aming General Station Manager kay Ma'am Yumi Cascara, sa aming Program Director kay Sir Jeffrey Balahonda, sa aming News Director kay Ma'am Rose Dingding, at sa ating mga technical side, mga technical staff kay Tech Rio at Tech Neuron. Ako ang inyong nakasama ngayong umaga, Ronnie Abile. Antabayanan ninyo mga kabigwas ang mga susunod na programa sa himpilan ng Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Maraming salamat mga kabigwas at magandang umaga sa inyong lahat.